حي على الفلاح. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga mahal kong kababayan, kapatid sa pananampalatayang Islam, sa ngayon po ay napapanahong paksa ang patungkol kay Propeta Jesus dahil sasapit na naman ang mahal na araw. So bilang mga Muslim, kami ay naniwala kay Propeta Jesus. Sa Islam, mga mahal kong kababayan, si Propeta Jesus ay kinikilala bilang isang dakilang sugo at propeta ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siya ay sinugo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa angkan ng mga Israelita. Pagkarang iwanan ng mga Israelita ang pananampalataya na itinuro ni Propeta Moises. Si Jesus ay hindi siya nagturing ng kabanalan sa kanyang sarili, habang kanyang ipinapangaral ang tauhid o ang kaisahan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang tauhid ay ang kaisahan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa pagsamba. Katulad ng mga nagdaang sugo at mga propeta ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, si Propeta Jesus ay nanawagan tungo sa pagsamba lamang sa tanging nag-iisang Diyos, ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Si Propeta Jesus ay hindi Diyos. Hindi siya anak ng Diyos at wala siyang kabahagi o kabanalang taglay ng ating Panginoon. Ang pagsilang kay Propeta Jesus, mga mahal kong kababayan, ng walang ama ay kahintulad ito ng pagkalikha ng Allah Subhanahu wa Ta'ala kay Propeta Adam. Pinatunayan ito mula sa marangal na Quran ang bagay na ito. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Quran chapter 3 verse 59, katotohanan ang katulad ni Jesus sa harapan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ay katulad ni Adam. Siya ay kanyang nilikha mula sa alabok at sinabi niya na mangyari at mangyari. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, kun fayakun, mangyari nga at mangyari. Si Propeta Jesus, mga mahal kong kababayan, ay hindi higit sa isang sugo at propeta ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na isinugo sa angkan ng Israel upang ipangaral ang nawalang katuruan ni Propeta Moises. Ang tunay na diwa ng tauhid o ang kaisahan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Islamikong pagsamba, siya ay pinagkalooban ng mataas na karangalan dito sa daigdig at sa kabilang buhay. Matutunghayan po natin sa banal na Quran na si Birhing Maria ay pinili ng Allah Subhanahu wa Ta'ala mula sa sangkatauhan bilang isang natatanging babae upang magsilbing daan sa pagsilang ni Propeta Jesus. Ang magandang balitang ito ay nakasaad mula sa banal na Quran na matutunghayan po natin sa talata na sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa malapit na kahulugan sa ating wika sa chapter 3 verse 45. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, tandaan na ang mga anghel ay nagsabi, Maria, katotohanan, ang Allah ay nagpadala ng magandang balita na isang salita, maging at mangyari. Mula sa kanya, ang kanyang pangalan ay Misaya, Jesus, ang anak ni Maria. At siya ay may marangal na katayuan sa mundong ito at sa kabilang buhay, at siya ay mapapabilang sa malapit sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mga mahal kong kababayan, nilikha ng Allah Subhanahu wa Ta'ala si Propeta Jesus katulad ng kanyang pagkalika sa anumang bagay na kanyang likain. Ang paglikha kina Jesus at Adam, Eva, ay pawang mga natatangi, mga mahal kong kababayan. Si Adam ang unang tao na nilikha ng Allah Subhanahu wa Ta'ala nang walang ama at walang ina. Sumunod ay nilikha niya si Eva mula kay Adam na walang ina, subalit maituturing na meron siyang ama, si Adam. Si Jesus naman ay nilikhang walang ama, subalit mayroon siyang ina. Ito ay si Birhing Maria. At ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ay lumikha ng mga tao na mayroong ama at mayroon ding mga ina. Ang maniwalang si Jesus ay anak ng Allah Subhanahu wa Ta'ala o kaya ay maniwalang ang Allah ay may kamag-anak tulad ng ama, ina at anak na lalaki at babae, ito ay nagpapatunay lamang na merong kabahagi ang ating tagapaglikha. Subalit, malinaw
ang katibayan na matutunghayan po natin mula sa marangal na Quran na nagsisilbing pinakamainam na batayan tungkol sa tunay at katayuan ng ating Panginoon sa kabanata bilang 112 sa banal na Quran na ganito ang matutunghayan natin na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Sabihin, siya ang Allah ang nag-iisa, ang walang hanggan, ang ganap, ang sandigan ng lahat. Hindi siya nagkaanak at hindi siya nagkakaanak, at sa kanya ay walang katulad. Maliwanag mga mahal kong kababayan, ang talatang nabanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala na walang kabahagi sa kanyang pagkapanginoon. Wala siyang pangangailangan sa kanyang nilikha. Walang anumang bagay o nilikha ang maihambing sa kanyang kamaharlikaan. Siya ay nag-iisa. Hindi niya kailangan ang sinuman ang pangalagaan ang kanyang mga nilikha. Ang kanyang walang hanggang kapangyarihan ay sapat upang maging maayos ang lahat ng bagay na kanyang nilikha. Kung ating pagmasdan ang ating mga kapaligiran, sapat na ng mga bagay na ating nakikita, ang mga bagay na ating nadarama upang tayo ay may maniwala na mayroong isang dakilang tagapaglikha na harapat nating pag-ukulan ng papapasalamat, papupuri. Ang dakilang Allah subhanahu wa ta'ala ay lumikha sa atin, kaya naman nararapat lamang siya na ating sambahin. Sino man ang maniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala na may kabahagi sa kanyang pagkapanginoon, siya ay nakakagawa ng isang malaking kasalanan. Ito ay isang uri ng politismo na ipinagbawawal sa pananampalatayang Islam. Ang pagbibigay po ng katangian ng tagapaglikha sa kanyang nilikha ay isang malaking kasalanan at malinaw na pagsalungat sa tauhid o kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang ganitong paniniwala ay tuwirang pagsalungat sa katuruan ng lahat ng sugo at propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay malayo sa anumang katangian ng tao. Si Jesus ay Misaya, anak ni Maria, ay sugo na nagmula sa salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi siya anak ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wala siyang kabahagi sa kadakailaan ng Allah subhanahu wa ta'ala at siya ay isang salita lamang ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi siya anak ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wala siyang kabahagi sa kadakilaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Siya isa lamang mga naging sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sugo at propeta na ipinadala sa angkan ng Israel sa kasaysayan ng sanlibutan. Kabahagi po ng paniniwala naming mga Muslim ay ang maniwala sa lahat-lahat ng mga propeta, kaya mga malugod ng mga na tinatanggap ng mga Muslim si Propeta Jesus bilang isang dakilang sugo at propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pagkilalang ito ay nagtataas sa katayuan ni Propeta Jesus bilang isang mabuting halimbawa sa kasaysayan ng sangkatauhan. Kapansin-pansin na ang mga Muslim lamang ang nagtataguyod ng ilang bahagi ng kanyang gawain bilang sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Maging sa kanyang kapanahunan, ang paraan ng kanyang pagsamba, siya ay nagpapatira pa sa harapan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Siya ay nag-aayuno sa kanyang kapanahunan. Siya ay nagsusumamo sa habag, nagpapala sa kanyang Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, at siya ay namuhay ayon sa kanyang itinakdang batas. Sa kasalukuyan, mga mahal kong kababayan, tanging ang mga Muslim lamang ang nakikitaan natin ng pagsunod kay Propeta Jesus, tulad ng ilang ritual na kanyang ginagawa sa pagsamba. Kaming mga Muslim po ay nag-aayuno. Kaming Muslim ay nagpapatira pa sa Allah subhanahu wa ta'ala. At kaming mga Muslim ay naghuhugas ng aming mga paa bago kami pumasok sa masjid. Ito ay ilan lamang sa mga paraan ng pagsamba ni Propeta Jesus noong siya ay naririto sa daigdig na ito at nangaral ng tauhid. Malinaw mga mahal kong kababayan, ang mga Muslim ang siyang tunay na sumusunod kay Propeta Jesus at nagpapatutuo na ang mga Muslim at si Propeta Jesus ay magkatulad ng pananampalataya, maging si Propeta Jesus ay hindi nangaral sa kanyang mga disipulo na ang kanyang reliyon ay Kristyanismo. Walang matibay na batayan mula sa anumang mapanalig na aklat na magpapatunay na si Propeta Jesus po ay isang Kristiyano. Tanging ang banal na Quran lamang
ang naglalarawan ng tamang katayuan ni Propeta Jesus bilang isang dakilang sugo at propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tunghayan po natin sa mga talahatang napaloob sa banal na Quran bilang patunay sa kalagayan ni Propeta Jesus. Matutunghayan po natin ito sa kabanata ng Quran chapter 4 verse 171 na sinabi ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa malapit na kahulugan sa ating wika, ang Misaya Jesus na anak ni Maria ay hindi higit sa isang sugo ng Allah, siya ay kanyang salita. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kun fayakun, mangyari nga at mangyari. Si Jesus ay nagsabi, Inna Allaha Rabbi wa Rabbukum fa'budu wa hadha siratun mustaqim. Katotohanan siya ang Allah, ang aking Panginoon at inyong Panginoon. Sambahin siya, ito ang matuwid na landas. Si Jesus ay nagsasabi, katotohanan, ako ay alipin ng Allah. Ipinagkaloob niya sa akin ang kasulatan. Ginawa niya akong propeta. Matutunghayan din natin ito mula sa Maranao Quran chapter 19 verse 30. Maliwanag mga kapatid sa paglarawan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga talatang nabanggit natin na si Propeta Jesus ay isang sugo at propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wala siyang kabahagi sa kanyang kabanalan. Tulad ng mga naunang piniling ng tao sa ating tao na ating tagapaglikha. Si Propeta Jesus ay nanawagan sa pagsamba sa nag-iisang tunay na Diyos, ang dakilang Allah subhanahu wa ta'ala. Matutunghayan din po natin sa marangal na Quran na si Propeta Jesus, anak ni Maria, ay hindi namatay. Hindi po siya namatay. Ito yung pagdiriwang na ngayon na sinasabi nila na si Jesus ay namatay 3 araw at 3 gabi ay nabuhay. Pero sa pananampalatayang Islam, si Propeta Jesus na anak ni Maria ay hindi namatay. Bagkus siya ay inangat ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kalangitan. Pinasinungalingan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang umano'y ginawa ng pagpatay ng mga Hudyo kay Propeta Jesus dahil inakusahan siyang bulaang propeta. Hindi matanggap ng mga Hudyo na di umano ay mga tagasunod ni Propeta Moises na nagpadala sa isang propeta mula sa Allah subhanahu wa ta'ala upang muling ipahayag ang mensahe ng pagsamba sa tunay nag-iisang Diyos na lumikha sa lahat ng bagay. Kaya naman, ganun na lamang po ang kanilang pagsisikap upang patayin si Propeta Jesus. Subalit, ito ay hindi hinayaang maganap ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang sugo at propetang si Jesus na anak ni Maria. Ayon po sa banal na Quran, chapter 4, verse 157 hanggang 158, ganito ang pagkasalin sa malapit na kahulugan sa ating wika. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at dahil sa kanilang sinasabi ng may pagmamalaki, pinatay namin si Misaya si Jesus na anak ni Maria at sugo ng Allah, subalit siya ay hindi nila napatay o naipahako sa krus. Bagkus, ang mukha ni Jesus ay inilagay sa isa sa kanyang mga kasamahan o hindi tinatawag nating mga hawaryon at napatay nila ang taong yun. At yaong nagtalo-talo tungkol dito sa puspos na pag-alinlangan, wala silang tiyak na kaalaman, wala silang sinunod kundi mga haka lamang. Sapagkat katotohanan siya ay hindi namatay, sapagkat siya ay itinaas ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang sarili. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ang lubos na kapangyarihan at ganap na matalino. Ito po mga mahal kong kababayan ang katotohanan patungkol kay Propeta Jesus. Siya ay hindi naipako at hindi siya namatay sa krus upang tubusin ang kasalanan ng sanlibutan. Siya ay nasa ikalawang antas ng kalangitan at siya ay muling babalik bago sumapit ang araw ng paghuhukom. Ang pagbabalik niya ay isa sa pangunahing tanda na nalalapit na ang araw ng paghuhukom. Sa araw na iyon, mga mahal kong kababayan, ang lahat ng tao ay tatayo sa harapan ng Allah subhanahu wa ta'ala upang magsulit ayon sa kanilang ginawa sa pagsamba dito sa mundong ibabaw na ito. Ang mga Muslim ay naniwalang ang pagbabalik ni Propeta Jesus ay isang tanda o pagsapit ng araw ng paghukom. Kapag si Jesus ay nagbalik, hindi siya darating sa katayuan bilang isang propeta o sugo upang maghatid ng bagong kapahayagan. Bagkus siya ay magiging pinuno ng mananampalataya. Kanyang wawasakin ang mga bulaang Kristo. Siya ay maghahatid ng napakaraming pagsubok at kasamaan sa sanlibutan. Wala siyang bagong kapahayagan na dadalhin. Bagkus susundin ni Propeta Jesus ang batas na ipinahayag kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam at siya ay makararanas din ng kamatayan.
Ang tamang pamaraan, mga mahal kong kababayan, mga mahal kong kapatid, ng pagsisisi, ang lahat po ng kasalanan mula sa mga gawaing pagsuway sa mga batas ng Allah subhanahu wa ta'ala, anuman ang gawain ng isang tao, kung ito ay sumasalungat sa batas ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay itinuturing na kasalanan. Subalit, ang pinakamalaking kasalanan na gagawa ng isang tao ay ang tinatawag nating politismo. Ang sumamba ng may pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala sa pamagitan ng mga nilikhang bagay. Ang lahat ng tuwirang pagsuway sa mga kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay itinuturing na kasalanan. Ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga bagay na nakakasama sa tao at sa kanyang pamayanan. Ang pagpatay, ang pagkamkam ng mga ari-arian ng iba, ang pagnanakaw, ang mga pagdarambong, ang patubuan, ang fornikasyon, ang pakikipag-apid, ang panghuhula, ang pag-inom ng mga nakakalasing na inumin, ang pagkain ng karni ng baboy, dugo, patay na hayop, ang paggamit ng mga ipinagbabawal na gamot, ito ay ilan lamang sa mga gawaing nagdudulot ng kasalanan. Sino man ang gumawa nito ay nararapat na siya ay magsisi ng tapat at hihingiin ang kapatawaran ng kanyang Panginoon. Subalit ang kasalanan na kailanman ay hindi mapapatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ang sumamba sa kanyang nilikha. Malinaw na paalala sa ating Panginoon sa lahat ng kapahayagan na kanyang ipinadala na matutunghayan natin sa maral na Quran, ang pagsamba sa iba na nagbibigay ng katambal sa pagsamba sa kanyang mga kasalanan na walang kapatawaran. Kung ang isang tao ay namatay sa ganitong kalagayan, ayon sa marangal na Quran, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha." Sa malapit na kahulugan sa ating wika, sinabi ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, katotohanan, hindi patatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kasalanan, ang pagbigay ng katambal sa pagsamba sa Kanya. Sa isa pang talata na matutunghayan natin ganito sa malapit ng kahulugan sa ating wika, katotohanan, hindi patatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pagbigay ng katambal sa pagsamba sa Kanya, subalit papatawarin niya ang ibang kasalanan maliban dito. Sino man ang kanyang naisin, ang sinumang magtambal sa iba, sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, tunay na siya ay nakagawa ng isang napakalaking kasalanan. Ito ang mauri ng kasalanan na walang nakalaang kapatawaran na maaring magmula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag ang isang tao po, mga mahal kong kabayan, mga kapatid, na namatay sa ganitong kalagayan, na siya ay makaranas ng napakatinding kaparusahan. Habang ang mga tao ay patuloy na nabubuhay sa mundong ibabaw na ito, meron pa pong mga pagkakataon siyang magsisi sa mga nagawa niyang kasalanan, manumbalik sa pagsamba sa kanyang tagapaglikha. Walang sino man ang makakatulong sa bawat tao, kundi ang kanyang sarili lamang. Tayo po ay pinagkalooban ng Allah subhanahu wa ta'ala na sapat na katalinuhan upang gamitin natin sa mga bagay na makabuluhan at sa mga bagay na makatulong sa atin. Tayo ay binigyan ng ng kalayaang pumili kung ano ang landas ng ating buhay na ating tatahakin. Kaya kaming mga Muslim ay patuloy na nanawagan sa bawat isa sa inyo na sumamba lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang nag-iisang tunay na Diyos na nararapat nating sambahin. Tayo ay magsisisi ng tapat sa mga kasalanang nagawa natin, at makamit natin ang tagumpay sa buhay sa mundong ito at sa kabilang buhay. Hindi tinatanggap ng pananampalatayang Islam ang katuruan tungkol sa orihinal na kasalanan. Walang kanino mang kaluluwa ang maaring magdusa sa kasalanan na ginawa ng iba sapagkat ito ay hindi makatarungan. Bawat isa sa atin po ay mananagot sa harapan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa darating na araw ng paghukom. Hahatulan niya tayo ayon sa ating mga ginawa. Magkagayon, kapag ang isang tao ay naghikayat sa kanyang kapwa na gumawa ng kasalanan, silang dalawa ay paparusahan. Ang isa ay makatanggap ng parusa dahil sa paggawa niya ng kasalanan. Ang isa naman ay nararapat ding parusahan dahil sa kanyang paghihikayat. Kapag ang isang tao po ay gumawa ng kasalanan, siya ay nararapat lamang parusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Subalit, ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya ay magpagpala, mapagpatawad, hindi niya pinaniwalaan, hindi pinaniwalaan ng mga Muslim na si Jesus, anak ni Maria, ay namatay upang tubusin ang kasalanan ng sangkatauhan, sapagkat pinatawad
ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kasalanan sa sino mang kanyang nanaisin. Sino man ang maniwala na si Propeta Jesus ay namatay upang tubusin ang kasalanan ay isang malinaw na pagtatakwil sa walang hanggang kapangyarihan at pagiging makatarungan ng Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat ang habag ng Allah subhanahu wa ta'ala ay walang hanggan. Ipinangako ng Allah subhanahu wa ta'ala na may naghihintay na kapatawaran sa atin. Kung tayo ay matapat, na tayo ay manumbalik sa Kanya at magsisisi sa ating mga kasalanan, ang unang kondisyon ng panunumbalik na tinutukoy dito, mga mahal kong kapatid, ay yaong pagsamba lamang sa Kanya sa pagsunod sa Kanyang mga batas. Ang pagsisisi ay isang mahalagang bagay na walang maaring gumawa kundi ang taong merong kasalanan. Hindi maaring ang kasalanan ng isang ama ay ipapataw sa kanyang anak. Ang wagas ng pagsisisi sa mga kasalanang nagawa ng mabuting paraan upang ang isang tao ay makakamit ng kapatawaran, habag ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang pagsisisi ay hindi makamtan sa madaling pamamaraan. Ang sumunod ay mainam na pamantayan ng pagsisisi. Una, mga kapatid, kailangan malaman at tanggapin ng isang tao na siya ay nagkakasala at nararapat na pagsisihan niya ng tapat ang anumang kasalanan na kanyang nagawa. Pangalawa, ang isang tao ay kailangan may matapat na layunin na hindi niya gagawing muli ang mga nagawa niyang kasalanan. Pangatlo, kung ang nagawa niyang kasalanan ay nakapagdulot ng kasamaan sa iba, ang taong gumawa nito ay kailangan gumawa ng isang bagay na ikakasaya nito. Pang-apat, ang taong nagkasala ay kailangang manumbalik sa Allah subhanahu wa ta'ala na may pagkumbaba, paghingi niya ng kapatawaran. Ipinangako po ng Allah subhanahu wa ta'ala, ipinangako ng may naghihintay na kapatawaran sa atin kung tayo ay matapat na manumbalik sa Kanya at magsisisi sa ating mga kasalanan. Subalit ang pagsisisi ay hindi sapat upang makamit ang kapatawaran. Mahalagang malaman ng pananalig sa Allah subhanahu wa ta'ala ang pinakaunang kondisyon upang tayo ay makamit ng kapatawaran. Ayon sa banal na Quran, sa malapit na kahulugan sa ating wika, sinabi ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, maliban sa mga nagsisisi mula sa pagkukunwari, gumawa ng kabutihan na nanalig sa Allah subhanahu wa ta'ala, pinadalisay ang kanilang pananampalataya para sa Allah subhanahu wa ta'ala lamang. Ito ay hindi po nangangahulugan na kapag muli ang isang tao ay naturang kasalanan sa hinaharap, ang kanyang mga naunang kasalanan ay ligtas na. Ang kailangan ay matapat na layunin sa kanyang puso, na hindi niya na muling babalikan ang mga nagawa niyang kasalanan, sapagkat hindi natin nababatid kung ano ang magaganap sa mga hinaharap. Ang daan tungo sa matapat na paghingi ng kapatawaran ay laging bukas. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay mapagpatawad, ay nasisiyahan kapag ang isang anak ni Adam ay nanumbalik sa kanya upang humingi ng kapatawaran. Ang isang matapat na nagsisisi sa isang uri ng pagsamba, subalit ang paghingi ng kapatawaran sa kasalanan na gawa na may tamang panahon upang makamit ang kapatawaran mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Habang tayo ay nabubuhay, laging bukas ang pintuan ng pagsisisi. May pagkakataon po tayong manikluhod sa Allah subhanahu wa ta'ala habang ang kapatawaran sa Kanya, subalit ang pagsisisi sa oras ng kamatayan ay walang kapatawaran naghihintay. Ayon po, mga mahal kong kababayan, mga kapatid, sa barangan na Quran, wala nang saysay ang pagsisisi ng taong patuloy ng paggawa ng kasamaan hanggang siya ay abutan ng kamatayan. Ang isa sa kanila ay siya ay magsabi, nagsisisi po ako. Nagsisisi ako ngayon. Ni walang saysay, yaong namatay habang sila ang mga hindi mananampalataya, aming inihanda para sa kanila ang napakasakit na kaparusahan. Walang sinuman ang makapagpatawad ng anumang kasalanan maliban lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ipinagbabawal sa isang Muslim na humingi ng kapatawaran sa pamagitan ng isang tao, sapagkat ito ay itinuturing na politismo. Kung sino ang gumawa ng kasalanan, nararapat na siya ay manikluhod ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala.
kapatawaran na maaari niyang makamtan mula sa kanyang Panginoon. Ang paghingi po ng kapatawaran ay nauukol lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala na kailangan nating gampanan. Na kailangan gampanan ng isang nagkasala habang siya ay nabubuhay. Walang mainam na hakbang na narapat gawin upang mapapatawad ang isang kasalanan kundi ang kanyang matapat na pagsisisi. Naway patawarin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ating mga kasalanan at tanggapin niya ang ating mga pagsisisi. Allahumma amin. Hanggang dito lamang mga kapatid. Akhiru dawana, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.